Kaibigan, can I pray for your Monday to Sunday ngayong week na ito? But before that, let me share muna yung Bible verse ni Lord para meron kang faith to receive lahat ng mga promises ni Lord mamaya sa pag-pray natin. Psalm 146 verse 3, don't put your trust on powerful people. Don't put your trust on influential and tingin mo mga taong makakatulong sa iyo. Don't put your trust on them. Because sabi ni Lord dito, walang help kang makukuha sa kanila. Instead, put your trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag kang magsalig, huwag kang mag-trust sa own mong intellect, own mong strategies, but put your trust in the Lord. Everything that you do, i-acknowledge mo siya, praise mo siya, banggitin mo yung kabutihan niya, and He will make your path straight. So yun ang resulta. If hindi ka magta-trust sa mga taong sa tingin mo makakatulong sa iyo, sabi ni Lord, wala talagang help kang makukuha sa kanila, but put your trust in the Lord, i-acknowledge mo siya, He will make your path straight. Tutuwid niya yung daan patungo sa abundant life na yung inaasam-asam mo. Marami sa atin ngayon, and ikaw, kaibigan na nanonood ngayon, nandito ka sa season na you have been describing your problems. Parati na lang yung lumalabas sa bibig mo yung mga problema. Wala kang pera, may sakit ka, saan ka napupunta, ano na ba nangyayari sa akin? It's okay, it's valid dahil sa sitwasyon mo. Yun na lang yung parating binabanggit mo, pero don't stay there. Huwag kang manatili sa ganyang sitwasyon. Sabi ni Lord dito, i-describe mo yung kabutihan ni Lord. I-describe mo, ipahayag mo, sabihin mo yung goodness niya. Kasi siya ang magiging solusyon sa problema mo. Huwag ka mag-trust doon sa mga tao na sa tingin mo makakatulong sa iyo. Pumunta ka sa kanila, yung trust mo nasa kanila. Maybe they can give you temporary help. If you put your trust in the Lord, si Lord lang ang nakakaalam kung sino ang mga right na taong makakatulong sa iyo. Hindi lang isda ibibigay sa iyo. Instead, bibigyan ka nila ng net para ikaw mismo mangisda. Kasi mauubos lang yan kapag parati kang humihingi, bibigyan ka, hingi. Pero if may kapasidad ka na para makatulong sa sarili mo, yan ang greatest blessing, totoong galing kay Lord. Amen? Kasi may mga tao na pinipressure ka, dinidemand ka, pero hindi man lang gagamit ng kahit kalingkingan ng kanilang daliri para tulungan ka. These are not the right people for you. Ready ka na, kaibigan? Let us pray. Lord, salamat Lord, dahil sa grace mo. Buhay pa kami, humihinga pa kami, despite sa mga nangyayari sa paligid namin, despite sa mga nangyayari sa mundo. So I am praying for the person na nakikinig ngayon. Bigyan mo po siya ng wisdom, understanding. Bigyan mo po siya ng revelation kung sino ka, kung ano yung goodness mo, Lord. Na i-protect mo siya, Lord. Pray kung nangangailangan siya ng trabaho. I pray na i-bless mo siya ng trabaho. Ipamit mo sa kanya yung mga tao karapat-dapat na makakatulong sa kanya. Financially, emotionally, mentally, or ano man mga problema na kinakaharap niya ngayon, merong tao kang gagamitin, Lord, para makabigay sa kanya ng saktong mga salita sa right time, sa right place. In Jesus' name. And I pray, kung may sakit man siya ngayon, I pray for healing. Lord, pagalingin niyo po itong tao na to. Ibalik niyo po yung kalusugan niya, yung masigla siya. I pray for real family na magmamahal sa kanya. In Jesus' name, amen. So if you're looking for real family, simba tayo sa Sunday. May ibibigay si Lord sa'yo, bro.